di ako masunurin. Di man ako karapat-dapat, ang iyong habag ang nagpapahayag na ako'y minahal, tinubos, kinilala at inaruga. Kasalan ay burado, buhay ko'y nagbago sa iyo, Jesus. Ako ay mapalad na mahal mo lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang, di ka naubusan ng biyaya. Di mapapantayan ang pangako ng Diyos, walang hanggan, di matatapos. Di ka nagkukulang, sobrang saga ng biyaya. Panginoon, dapat kang lagi, kahit na di ako masunurin. Di man ako karapat-dapat, ang iyong habag ang nagpapahayag na ako'y minahal, tinubos, kinilala at inaruga. Kasalan ay burado, buhay ko'y nagbago sa iyo, Jesus. Ako ay mapalad na mahal mong lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang, di ka naubusan ng biyaya. Di mapapantayan ang pangako ng Diyos, walang hanggan, di matatapos. Di ka nagkukulang, sobrang saga ng biyaya. Di sa aking lakas o ng aking gilas, di sa aking talino paglulutas, ang Diyos lang ang may kaya. Lahat nitong biyaya ay Kanya. Di sa aking lakas o ng aking gilas, di sa aking talino paglulutas, ang Diyos lang ang may kaya. Lahat itong biyaya ay Kanya. Di sa aking lakas o ng aking gilas, di sa aking talino paglulutas, ang Diyos lang ang may kaya. Lahat itong biyaya. Ako ay mapalad na mahal mong lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang, di ka naubusan ng biyaya. Di mapapantayan ang pangako ng Diyos, walang hanggan, di matatapos. Di ka nagkukulang, sobrang saga ng biyaya. Ako ay mapalad na mahal mong lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang,
Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nakahanda na po ang lahat magpuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, hallelujah, mabiyayang Diyos at Ama naming Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa araw-araw na iyong pag-iingat sa amin. Salamat sa kalakasan, sa biyaya, Panginoon. Lord, narito kami upang magpuri, sumamba sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, ikaw ang may taas, ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan. Lord, tunay na ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago. Kaya Lord, ang tanging mithiin namin aming mga puso, Panginoon, ay mabigyan ka ng kapurihan, kaluwalhatian sa aming mga puso. Purihin ka, Panginoon. Amen! Hallelujah! Come on! God's love is beautiful. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Say your love is beautiful. It's beautiful. It's the reason why I say on the round of world, let the praise begin. The world will praise Him. On the round of world, let the praise begin. Hey! Sing, I am planted, hey, I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Let's say your love is beautiful. Love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say on the round of world, let the praise begin. Oh, the world will praise Him. On the round of world, let the praise begin. All around, on the round of world, let the praise begin. Oh, the world will praise Him. On the round of world, let the praise begin. Sabi po dun sa kinakanta natin, your love is beautiful, or God's love is beautiful, and it's the reason why I sing. So sinabi nga, paano ko pa malalaman na napakaganda pala ng pag-ibig ni Lord? Tignan mo nga po yung katabi mo. Ang ganda, di ba? Tignan nyo nga po yung nasa likod nyo. Ang ganda, di ba? Ang pogi niyan. Ibig sabihin, yung pagmamahal talaga ni Lord ay maganda. Amen? Kasi yung katabi natin ngayon, nagpupuri tayo kay Lord at ang blessing pa natin, nagpupuri tayo, ang katabi natin ay mga magaganda at pogi. Amen? Sabi nga po natin one more time, let's sing. At sabi nga, it's the reason why I sing. Marami po tayong mga bagay na rason para magpasalamat at umawit kay Lord. Amen? Come on. Let's go, hands go. Come on, time, sing, you surrounded. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace, where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say, on the round of world, let the praise begin. Oh, the world will praise Him. On the round of world, let the praise begin. All around, on the round of world, let the praise begin. Oh, the world will praise Him. On the round of world, let the praise begin. Hey! Sing, I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found peace. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be.
Your love is beautiful. Your love is beautiful. Sing your love. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Come on, let's sing down here. Your love is beautiful. Your love is beautiful. One more time. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Is the reason why I say, hey, yeah, all around the world, let the praise begin. All the world will praise Him. All around the world, let the praise begin. Come on, the voices sing all around the world, let the praise begin. All the world will praise Him. All around the world, let the praise begin. So sing louder, all around the world, let the praise begin. All the world will praise Him. All around the world, let the praise begin. Hey! 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 Come on, let's give God our beautiful clap offering. Woo! Yes, Lord, hallelujah. Thank you, God, na sinabi mo sa amin na your love is beautiful, Panginoon. And alam namin, hindi na namin kailangan i-describe isa-isa. Pero Lord, yung moment and yung time na nandito po kami ngayon na nag-gather to worship you testifies na talagang napakaganda ng pagmamahal mo sa aming mga anak mo, Lord God. Lord, right now, na ngayon ang Feb-ibig, gusto naman namin, Lord, i-express sa'yo yung pagmamahal namin. Kasi hindi naman namin hinihingi sa'yo yung pagmamahal, Lord, pero hindi lang February mo binibigay yung pagmamahal na yun, kundi araw-araw, segundo-segundo, walang oras na nakakount, Panginoon, binibigay mo pa rin yung pagmamahal na kahit hindi kami deserving, Panginoon, kusa niyong binibigay. Right now, God, gusto po namin manghingi ng kapatawaran sa'yo kung dumating sa time na lagi ka namin na paghihintay. Lagi kaming may kahati sa mga oras namin sa'yo. Gusto namin manghingi ng tawad, Panginoon, kung hindi ikaw yung nagiging priority namin. Nakakalimutan ka namin, Panginoon. Right now, Lord God, gusto namin sabihin sa'yo, Lord, na maraming salamat kasi kahit ilang beses kami manghingi ng tawad, ilang beses kami, Lord, bumalik sa'yo, ilang beses kami nagkakasala ulit, pero kami, Lord, patuloy niyo pa rin kaming tinatanggap ng paulit-ulit. Kaya mas maraming salamat, Lord, sa pagmamahal na binibigay niyo na hindi matutumbasan ng kahit sino or ng kahit anong bagay, God. Kaya, Lord, gusto po namin itong kanta na to ay maging prayer namin and conversation or personal conversation with you. Lord Jesus. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Thrown into me. One more time, let's say, oh, how many times? Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. Still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Drawn into me. One more time, let's sing louder. Oh, how many times? Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, but still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Drawn into me. Oh,
Oh, for love, the heavens cry. For love was crucified. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? And try to tell me, oh, and everything I need is you. My beginning, my forever. Say everything I need is you. And sing, number sing. And let me sing all for love. Now my turn. And I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, the King of glory, King of how many times, oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, still you forgive. If only I asked, oh, how many times have you heard me pray? And drawn into me and everything I need is you. My beginning, my forever. And everything I need is you. Is you. Sing everything I need. There's everything I need is you. My beginning, my forever. Oh, and everything I need is you. Is you. Sing all for love. Sing for love, a Savior prayer. Now, Father. Ever Father, have your way. Though they don't know what they do, let the cross show that to you. Beginning, my forever. 'Cause everything I need is you. It's you. Say, you. Are my King.
Jesus, you are my King. Come on, say it louder. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be? That you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. I know it's true. It's my joy to honor you. All of us sing amazing love. Amazing love, how can it be? How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Yes, Lord Jesus. Jesus, you are my King. You are my King. Yes, Lord Jesus. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be? Can it be That you, my King, would die for me. Thank you, Lord. Hallelujah. Yeah. Amazing love, I know it's true. I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? That you, my King, would die for me. Yeah.
amazing love. Thank you for your amazing grace. Thank you, Lord, for your amazing sacrifices for us, Lord. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, sa pag-iingat sa amin, sa pag-provide ng aming pangailangan, sa pagpapagaling sa mga may karamdaman. Nagbibigay ng kalakasan sa mga nalulungkot, Panginoon. Nagbibigay ng direksyon, Panginoon, paalala, Panginoon, sa aming mga pagkalimot, sa aming, Panginoon, mga bagay na hindi nagagawa, Panginoon. Salamat. Lahat pong ito ay kapahayagan ng pag-ibig. Kaya, Panginoon, sa mga oras ito, salamat, narito kami, isa kami, Panginoon, na narito ngayon, na nagpapahayag ng pasalamat, pagpupulit, pagsamba sa iyon nakilang pangalan. Lord, muli, lahat na papulit, pagsamba, sa ito namin itinataas, inihahandog, in Jesus' name, amen and amen. Yes, amen. Muli po, batiin po yung katabi nyo ng magandang ngiti at pagbati. Wow, yan. Praise God. Salamat sa Lord sa umagang ito. Amen? Yes? God is good. All the time. Pero kamusta yung katabi mo? Good din ba yan? Ayan. Kasi ang Diyos natin ay good all the time. Kaya dapat katabi mo, good din all the time. Ayan. So, sino po dito mga pinagpala ng Diyos na nakalipas na araw? Say Amen! Ayan. So, ibig sabihin lahat po tayo, aminadong tayo po ay pinagpala, biniyayaan ng Lord. And kaya, wow, purihin ng Panginoon. Mamaya po meron po tayong isang mahalagang dagdag na gawain because today ay graduation po ng BCLC. Ayan, wow. Ayan. So, kaya po, mamaya po nakaka-bless kasi 21 ang ating gagraduate. Wow. Diba? 21. Imagine mo yun. Na estudyante po natin, mga bago nating estudyante sa kanilang pre-LM, no? Abangan din po niyo yung graduation ng SOL2. Yan. Yan. Yung SOL1, kinongratulate ko, hindi pa pala kayo tapos. Kala ko last subject na, hindi pa pala. So, meron pa kayong family, no? So, ayan. So, kaya po, by March naman po, yung ating pong graduation ng SOL2. Sabihin, yung pong SOL2, ito na po yung last na baitang ng process. Kaya possible po ay pwede po tayong madagdagan ng mga leaders, no? Mga future leaders po natin yan. So, amen. Kaya dyan lang po kayo and tayo po yung makigalak sa mga gagraduate mamaya. And at the same time, bigay po natin ang best papurit pagsamba sa ating dakila at buhay na Diyos. So, tawagin po natin si P.L. Lala. Amen. Hallelujah. Thank you po, Pastor. Ayan. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. At dahil ang Diyos po natin ay mabuti sa ating mga buhay, atin pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Ayan. So, Feb 9 po ay birthday today. Birthday ni John Mark Hate. Happy birthday, John Mark. Then, tomorrow po, yun o, sarado mamaya ang kawit. Di makakalabas. Yun po. Dahil magbe-birthday din po ang ating prime leader, Jeffrey Suroy-Suroy, bukas. Amen. And sa Feb 12 po, birthday naman ni Patrick Santera. 14, si Honey Mora and si Kylie Ikong. For wedding anniversary, yan, happy wedding anniversary po sa ating Pastor Romeo and Pastora Cindy Papina ng SOB Apayao. So, atin po silang awitan at batiin ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you.
Amen! So, ang super abundant grace po ni Lord ay mapasa inyo. Ayan, ganun din po. Another celebration today ay dahil meron po tayong mga VIP. Yan, VIPs. Yan. So, atin pong i-welcome sa ating kalagitnaan po si Ayla Grepo. Siya po ay invited po ni Sarina. Yan. Welcome po. Then, welcome din po kay Brother Romel Pianyar. Siya po ay invited naman ni Hana. Amen. Wait po, meron pa na VIP. Yan. Welcome din po kay Yesha Kibo-Kibo. Siya naman po ay invited ni Nicole Ann Reyes. Siya po ay co-worker po niya. Amen. Welcome po. And ganun din po, let us also welcome Brother Romel Alcoba. Siya naman po ay invited and co-worker po ni Brother Jonas Estampa. Amen! So kami po ay nagagalak na kayo ay kasama namin ngayong araw na ito, kaya ang awiting ito po ay para sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. Amen! Kami po ay nagagalak sa mga blessings na kasama po natin ngayong araw na ito. Amen! And sabi nga, another celebration, another victory kasi today is the graduation day of the VCLC! Woo! Hallelujah! Ganun din. Yan, so mga light bearers generation, masasaksihan po natin yan mamaya. Ganun din ang ating OL2 or School of Leaders 2, ang graduation po nila ay sa March 2. Yan, di ba? Malapit na rin po. And syempre, congratulations naman po sa ating School of Leaders 1 students dahil nakatapos na po sila ng part 1 ng kanilang, subjects. Ayan, nasa part 2 na po kayo next Sunday at pagkatapos po nun, graduation nyo na din. Kaya po, maging excited po tayo sa mga future leaders na patuloy na nagpapaproseso. Amen? So, ganun din po. Yan, maraming salamat po sa Lord kasi yung mga ipinapanalangin po natin sa prayer for healing, yan, yung mga iba po ay kasama na po natin ngayon. And yung mga nandyan pa po at atin po silang patuloy na ipanalangin at isama po sa ating daily prayer. Amen. So, sabi nga po natin, mabuti ang Diyos and God is blessing us. Di po ba? God blessed us, still blesses us holistically. Hindi lang po isang aspeto ng buhay po natin ang ibinibless ni Lord. Amen? So, nandyan po sa health natin, sa finances natin, emotions natin, mentally. So, lahat po ng aspeto ng buhay natin, mararamdaman po natin yung pagmamahal at grasya po ng ating Panginoon. Kaya po, ngayong umagang ito sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob, yan, ating tithes, offering and pledges, atin pong alalahanin kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga, may 3 klase daw ng giver, pero ang isa sa mga dapat katangian ng isang anak ng Diyos o ng isang giver is the one who gives his or her life to God, his or her heart, and of course, kasama po dyan yung ating finances also. Kaya po, sa mga anak ng Diyos na nakatanggap ng grace ng Panginoon, ibigay po natin sa Panginoon ang ating mga kaloob ng may kagalakan sa ating mga puso. Maraming salamat po and God bless everyone. Handa kong iwan ang lahat, Handa kong iwan ang lahat. mabigay na sa'yo ang nararapat. Nararapat. Dapat na itong Buti walang lugar. Walang lugar
sa puso ko na nagagala. Ibibigay lahat sa iyo, Ama. Ibibigay lahat sa iyo, Ama. Titigil maglingkod sa iyo. Titigil maglingkod sa iyo. Di ko titigil sa problema. Di pa titinag sa problema. Di paawat sa pagsama. Di pa awat sa pagsama. Ibibigay lahat sa iyo. 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 Sige po, tayo po tumayong lahat. Amazing po ba ang Lord? Amen! Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay tayong magdeklara. In count of 3, 1, 2, 3. Ang 2025 ay taon ng puno ng sobra-sobrang biyaya. Sobra-sobrang biyaya para sa pagpaparami, pagpapabilis, pagsagana, pagpalawak at sa mga mahihirap na sitwasyon ating harapin. Tayo buong tapang nasisigaw. Grace! Grace! Sa pangalan ni Jesus. Amen! Yes, amen. Thank you, PL Suray, sa panguna sa ating declaration. Ayan. Birthday po niya bukas, kaya po, ayan. Siya pong ating na-schedule na mag-declaration today. And sa Wednesday po, today, birthday ni John Mark. Sa Wednesday, siya po ang declaration. Ayan. So, praise God. Amen. So, tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa ating binibigyang din na super abundant grace. Ayan. So, ramdam po ba natin yung super abundant grace ng Lord? Yung amazing na pagkilos. Ayan. Doon po sa ating mga VIPs, tayo po ay nagbigay sa kanila ng personal word. Kamusta po? Sakto po ba? Amen, amen. So, masaya po ba kayo? Masaya na po kayo niyan? Amen. So, praise God. Palakpakan natin si Lord sa mga word na binibigay sa atin ng Lord. Ayan. So, tayo po ay nagpapasalamat sa Lord dahil nandun yung pagkilos. No? Again, we would like to congratulate Tin or Carla and Ryan sa kanilang baby boy. So, nakalabas na po sila ng hospital. No? Si Giovanni. Yan. Giovanni. Yan. So, and mamaya po ay makigalak din po tayo. Ibe-bless po natin yung bagong apartment ng mag-asawang Marie Chris and Dennis sa lugar ng Alfonso. Tama ba ako? Ano ba? Silang. So, nagbago na po pala schedule. Hindi ako na-inform. Silang pala yun, silang. Okay, so, amen. Tayo pinakikigalak sa mga pinagpapakanan ng Lord ng mga kapatiran. Yan. So, kaya po, bawat blessing po na matatanggap ng katabi mo, makigalak ka po. Huwag ka pong maingit kasi meron ka rin po. Makigalak lang po tayo. Ayan. So, dahil tunay nga, yung super abundant grace na yan, ay para po sa atin lahat, no? Sabi nga, 2025 is the year of super abundant grace. This is what our 2025 will be like, no? Kaya nga, every time na meron tayong nakakasama, binibigyan din po natin ng personal word from the Lord kasi gusto po natin lahat po tayo ay makakonect po doon sa gusto ibigay ng Lord sa atin for this year. So the idea of super abundant grace means that God's grace is meant to overflow in every area of our lives. Transforming us, empowering us, and enabling us to reflect the life of Christ through us. So there are areas in our Christian walk that we have to grow into like prayer, thanksgiving, and rejoicing. According sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, sabi po dyan, magala kayong lagi. Sabi sa katabi mo, magala kang lagi. Palagi kang manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng Lord at sumaatin po yung mensahe po ng mga talatang yon.
And in 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po ni Apostle Pedro, sabi niya dito, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat daw po tayo lumago. So, sa biyaya at kaalaman, no, of our Lord and Savior Jesus Christ. Dito pinapakita po, the Apostle Peter calls us to something beyond simply receiving grace. He urges us to grow in grace. So to grow in grace is something that expected of us. So, in-expect ng Lord na tayo po ay nag-grow. Sabi mo sa katabi mo, in-expect ng Lord na nag-grow ka. No? Nag-grow ka. No? So, to grow means to become, ano ba ibig sabihin ng to grow? To grow means to become better or improve in some way. To become more mature and develop. No, dati pitos lang kayo, parang balot lang kayo, pero ngayon nagmamature na, no? So matindi na yung binigay sa atin ng Lord ng maturity, no? So nag-grow, no? Ako natutuwa po ako kasi nakatimpo sa akin yung testimony ng Wawa. Kikwento ko lang po sa inyo, no? Meron po tayong gawain sa Wawa. Ito yung pangunguna po ni Brother Julie po, Wawa Rosario, no? And sa panguna po ni Brother Julie and ating PL Manny, siya po yung ating sugo doon. So, meron po tayong mga young people doon, actually young professional na kasama sa Bible study. Actually, meron po din nag-birthday na celebrate tayo ng birthday doon. Ang testimony ay, after that, ay yung blessing ng Lord, ang tindi. No? Yung dating dinadrive niyang tricycle hanggang Friday lang, ngayon, pati Saturday, Sunday ay pinapalabas sa kanya. At meron siyang young people doon, mula daw siya ay nagsimba, umattend ng Bible study, ay antindi daw ng binibigay na favor ng Lord. So nagle-leveling up yung trabaho niya. So nakita natin, no, grabe yung ginagawa ng Panginoon. Kaya dapat, sa bawat ginagawa ng Lord, may kakibat itong tayo po ay lumalago din naman na tayo po ay nagmamature, no? So, we find some Bible characters who grew in grace, no? Una, si the boy Samuel, in 1 Samuel chapter 2, verse 26, si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Kaya ganoon din po tayo, dapat tayo po ay patuloy lumalaking kalugod-lugod or nagkakaedad na kalugod-lugod kay Yahweh. Kasi babaguhin ko po yung lumalaki kasi iba naman, edad lang lumalaki pero yung height hindi naman. So, kaya edad na lang para hindi tayo maka-open, no? So lumalaki po yung edad. Okay, so si Samuel, patuloy na lumaking kalugod-lugod. Kaya po tayo, habang lumalaki, tumataas edad natin, dapat nagiging lalo tayong kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Amen. Pangalawa, si John the Baptist. Si John the Baptist, sabi in 1 John chapter 1, verses 6 to 9, sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw. Subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Para po mamaya, gagrabe po mamaya. No? Hindi po sila yung ilaw, pero sila po yung light bearer, tagapagdala ng ilaw. No? Kaya nga po, noong unang kulay nila, black eh. No? Yung kanilang presidente, sabi kagad, di ba pwede tayo mag-ibang kulay? Kasi black, light bearer tayo, tapos madilim. Kaya po sila ngayon naka-yellow. Ayan. Hindi po dahil anniversary po ng EDSA Revolution. Sakto naman, ano? Bakit ganon? Okay. Kaya kayo nag-yellow, bakala, talagang kayo po ay, o nakikisa po tayo sa, sabihin, for that sake, no? So, ngayon po ilaw. Hindi sila ilaw, so bakit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw? Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa libutan upang bigay liwanag sa lahat ng tao. And of course, pangatlo, who grew in grace is walang iba kung ating Panginoong Hesukristo. In Luke chapter 2, verses 40 and 52, ang batay lumaking malusog. Di ba? Parang katabi mo. Parang, lusog-lusog na. So, ang batay lumaking malusog, huwag mo nang panggigilan. Di yan teddy bear. Okay, so, ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos.
Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kita niyo, holistic yung paglago niya, pag-grow. Lumaki ang kanyang katawan. Baka naman yung iba, katawan ang lumaki. Naiwan naman yung... No? So, kailangan kumpleto. Lumaki ang pangatawan, lumawak ang pangatawan, lumaki ang pangatawan at ang kanyang karunungan. Kaya di ba dapat may iwan ng utak, no? At lalong naging kalugod-lugod sa Diyos. So physical, maging yung kanyang mental, at maging yung kanyang pagkatao. So yung character niya ay naging kalugod-lugod. No? So makita natin, ito yung mga Bible characters who grew in grace. Lumaki ayon sa biyaya. Kaya nga sa umaga pong ito, ay muli po inais po namin idugtong yung ating series na pag-aaral. Ngayon naman po, Growing in Superabundant Grace. Growing in Superabundant Grace. Tayo po ay lumago sa superabundant, panahon ng superabundant grace. Yan. Habang po tayo pinagpapala, ano sabi natin? Habang tayo pinagpapala, dapat tayo lalong natutuwa. Lalo po tayong ginaganahan. No? Di ba? Pag ikaw ay binigyan incentives, ginaganahan ka magtrabaho. Pag binigyan ka ng extra baon, ginaganahan ka pumasok sa school. No? Pag binigyan ka ng bonus ng asawa mo, sumisipag ka lalong maglinis ng bahay. So, malaking bagay kapag tayo nakakatanggap ng pagpala, dapat lalo po tayong ginaganahan. No? Hindi po pag binigyan ka ng biyaya, lalo kang nagiging tamad. Hindi pwede. Dapat lalo po tayo na-inspire. Kaya nga, growing deep, growing strong. Dapat po tayo growing deep, growing strong. No? Growing deep, growing strong. Tayo po ay lumalagong palalim at lumalakas. Palakas. No? Dapat po gano'n, no? Lumalalim tayo sa relasyon natin sa Panginoon, sa paglilingkod, no? Sa maraming bagay, at tayo po ay lumalakas lalo, no? So, several reasons. So, why should we grow? Ang tanong na po ito, why should we grow in a superabundant grace? Sa Apostle Pablo, urges us to grow in the grace of our Lord. Ito po yung kanyang urge, ito po yung kanyang utos sa pakiusap, na tayo po lumago sa biyaya ng ating Panginoon. So, ngayon po, ang ayos po natin pag-usapan, ilang reasons why growth in grace is essential for every believer. Bakit ba kailangan yung growth? Bakit ba kailangan tayong lumago? Ano ba yung mga kailangan po nating malaman dito? Una, it leads us to greater joy and peace. Kapag ikay lumalago, it leads us to greater joy and peace. Mas lumalawak yung pinagkukunan mo ng joy, magkakaroon ka ng kapayapaan. Dati, konting bagay lang, naiinis ka na, naiirita ka na, pero ngayon, kahit may problema, nakukuha pang umiti. Nakukuha mo pang mag-joke. Why? Kasi iba na yung laman ng puso mo. Iba nang kumarga ang puso mo. Yung puso mo, kaya nang salain yung mga bagay na hindi naman kailangan. Ba't ako maiinis? Kapag naiinis ka ba, may naitulong. Ano ba yung TV? Ang dumi-dumi, inis na inis ka. Pag nainis ka ba, lumilinis siya? Hindi. Linisin mo na lang, para hindi ka mainis. Kasi nainis ka, ako na naman maglilinis. No, di ba? So, pag gano'n parang ito, no? Ito, simpleng halimbawa. Pag sumasakay kayo sa jeep, saan kayo sumasakay? Sa dulo, gitna, dulon-dulo. Malamang dito sa dulo, no? O kaya gitna. Bakit? Dahil ayaw nyo taga-abot ng bayad. Tama. Yung iba magtutultulugan, wag lang mag-abot ng bayad. Tama. Pero pag may sukli, gising ka, baka kunin mo pa yung sukli. Hindi ka na nga nagbayad, nanukli ka pa. Okay, ganito lang. Para hindi ka mainis, dahil ikaw ay biniyaan ng Lord ng bunga ng Espiritu, pag may nag-abot sa'yo, itipin mo, ano yan? Isang paglilingkod sa kapwa. Isang honor and privilege na kahit sa pag-aabot ng perang to, na paglingkurang kutong hindi ko makilala. Kaya nung nalilit pa yung mga bata, sinasabi ko yun, isang honor yan. Yung isang paglilingkod dyan, no, sa kapwa.
Oh, abot ka ng pera. Pero ibalik mo rin yung sukli. Abot mo rin. Baka bayad lang, tapos sukli, kinukuha mo naman, di ba? So, pag ganun lang, no? Paglilingkod sa kapwa yan eh. Nakakalungkot minsan, mga tao talagang deadma eh. Ayaw mag-abot ng pera, tulog-tulugan, busy-busy sa cellphone. Pero pag siya nag-abot ng pera at hindi mo inabot, haba ng gusto niyan. Iirapan ka pa niyan. Ha? O, lalo pag kayo maganda, hindi naman ngayon maganda kayo. May karapatan ka mag-abot ng pera. Ang maganda, may karapatan din namang tumulong sa kapwa. Mag-abot kayo ng pera sa driver. No, tama. No? Ako, nasanay na po ako na maganda ako, pero, hindi pala ako maganda, no? So, isipin nyo, ito'y isang bagay na problema makatulong sa kapwa. So, it leads us to greater joy and peace. Sabi nga niya sa John chapter 14, verse 27, listen, ito po isang mga biyaya ng Lord sa atin. Na ito isang pribilehiyo na binigyan ng Lord sa kanyang mga anak. Listen, in John chapter 14, verse 27, peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang sabi po dyan, yung kapayapaan bibigay ko sa inyo, hindi kaya ipagkaloob ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi yan makukuha sa material na bagay. Hindi yan makukuha sa posisyon. Hindi yan makukuha sa title. Hindi yan makukuha sa anumang mga bagay na inalok ng mundo. Iyan ay ako lang ang magbibigay sa inyo. Sabi yan, di ba? So, kaya nga, kung tayo po'y nasa Panginoon, pwede po natin maranasan itong kapayapang ito. Na hindi mo matagpuan sa mundo, kundi sa Kanya mo lamang tumatatagpuan. Sa buhay po natin, ilang taon po tayo nabuhay sa mundo bago natin nakilala ang Panginoon? Siguro maikukompare nyo yung buhay nyo ngayon at buhay mo noon. Noon ang gulo. Noon parang hindi mo alam ang direksyon. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng direksyon ng Panginoon. No? Kaya nakakatuwa, halimbawa, sa mga men's natin, no? Pag nakakita ka ng mga kalalakihan nasa loob ng simbahan, tapos nagtataas ng kamay, sanay kasi tayo, nakita mga kalalakihan, nagtataas ng kamay, may hawak na baso. Tagay tayo dyan, tagay. Tapos una pang tagay, binibigay si demonyo, o yung unang salin, o sa demonyo muna. O, kaya lagi ang pagkatapos mag-inuman, kasama demonyo eh. Kaya mga utak na di demonyo, inimbitahan ba naman eh? Una pang tagay, binigay sa demonyo, welcome ang demonyo. No. Kaya mamaya, pagkatapos yung markang demonyo, yung iniinom, pagbaliktad, yung anghel na ang talo, yung demonyo na ang panalo. No. Okay. So, kaya nakakatuwa, no? Makita mo yung mga kalalakihan, tataas ng kamay sa Panginoon. Tapos yung bukos nilang, hallelujah! No? Okay na, si Brother Julian, grabe mag-pray. Sabi ko kay Brother Manny, ano ka ngayon? Di ba? Grabe mag-pray, no? Ninervous pa sa nun. Diba? Yung mga lalaki, makita mo ngayon, hindi yung makita mo sa kanto kung nakikipag-away, nakikipagmurahan, pero hindi yung nagpupurit, papasalamat sa Panginoon, palakpakan ng ating Panginoon. Yung mga kabataan na dapat nasa tambayan, eto ngayon, nagpupuri sa Panginoon, palakpakan natin mga kabataan. Oh, di ba? Yung mga young professional na supposed to be, ang isip nila magpayaman. No? Pero ngayon, narito sila ngayon, ibig sabihin ko sila, yumaman di lang financial, kundi yumaman sa biyaya ng Panginoon. Amen? O yung mga kababaihan, alam ko marami pa kayo hugasin, mga labahin, mga plansahin, ligpitin, iniwan nyo, dahil sabi nyo, uunahin ko ang Panginoon, palakpakan yung sarili nyo. Amen? You know why? Because we feel the love of God. Na nandun yung joy, meron tayong joy. Ang hirap, itanggi ang katotohanan, masaya po tayo dito. Nandun po yung joy. Naramdaman natin yung biyaya ng Panginoon. So sabi nga, in Romans chapter 15, verses 13 to 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Wow. So may the God of hope. Punuin tayo ng kanyang galak at kapayapaan. Ang kailangan lang magtiwala tayo sa kanya. That you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya katabi mo, hindi naman dating ganyan yan eh. Pero kaya kita mo,
Marunong umiti. Dati hindi niya alam ang ibig sabihin ng ngiti eh. Sabihin niya, masaya ka ba? Masaya ako. Tamo, hindi niya naintindihan. Nasasabi lang niya, pero hindi niya naintindihan. Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? Tamo, naintindihan na niya ngayon. Kasi yung isip niya, saka yung puso niya, saka yung mukha niya, tugma na. Dati hindi eh. Sinasabi ng bibig, pero itsura, matay na po ako niyan. Di ba? Pero ngayon alam na niya. Tama, umingiti na, masaya na. So, praise God, no? In Matthew chapter 11, verses 28 to 30, are you tired? Worn out? Burn out? Ang sabi doon, come to me, and you'll recover your life. I will show you how to take a rest, a real rest. Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. At lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya nga, kung tawagin ng Lord's Day, yun rest day. Ay araw ng kapahingahan. Paano po ako mapapahinga? Nandun naman po ako simbahan. Di ba? Pero, kung titinan po natin, habang umaawit kanina, matinding kapahinga naramdaman mo eh. Tama? Maybe, bago ka pumunta dito, may bigat kang pinagdadaanan. Pero habang umaawit kanina, sumasagbay ka sa awitin, naramdaman mo parang may mga kumakalas sa puso mo at sa isipan mo eh. Kaya nga, nakaangiti ka na eh. Kanina, ang pusyaw ng itsura mo, parang hindi mahalata yung gluta eh. Kahit nakagluta ka, parang ang dilim eh. Pero ngayon, alam mo liwanag. No? Bakit? Kasi naramdaman mo yung pag-ibig ng Lord sa mga awitin. Naramdaman mo yung pag-ibig ng Lord sa katabi mo. No? Yung katabi mo, grabe mag-impluwensya. No? Pag ngumiti, nakangingiti ka. Pag tumaas ang kamay, nakataas ang kamay ka. Kasi nga, sabi nga, no man is an island. No Christian is an island. It's the reason why, sinasabi ng Lord, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Iba pa rin yung nagkakasama-sama. Amen? So, nakaka-impluensya. Simply join your life with mine. Let my ways, and you'll discover that I am gentle, humble, easy to please. You will find refreshment, peace, and rest in me. Sa Tagalog, pasanin niyo ang aking pamatok. At matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Amen. So, saan daw pumatagpuan ng kapahingahan? Sa sabungan. Ang ingay doon. No? Kasi paglinggo, kasabay ng pagsimba, sabong. Habang na-praise the Lord ka, iba naman, Lord Jesus, sapula, saputi, di ba? So, sapagat madaling dalhin ng akin, and then sabi nga doon, learn the enforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa iyo. Alam niyo kung bakit bumibigat? Alam niyo kung bakit bumibigat? Sabi doon, magaan ang bibigay pasanin. Lord, bakit? Bakit po sa akin ang bigat-bigat? Kaya lalo bumibigat kasi dinadagdagan natin yung bigat ng emosyon. Instead na mag-emote tayo, lumuhod tayo, Lord, di ko po kaya. Sabi mo, matumangabog ako sa iyo, sabi mo, bibigyan mo ako ng kapayapaan. Lord, please, release me. Let me go sa mga pagsubok na ito. No? And itiwala natin sa Kanya. And after that, makita mo, nakakaramdam ka ng lakas, kapayapaan. Kaya matanas, ang sabi doon, madaling dalhin eh. Kaya lang, pinagpapatong-patong natin, pinagsasama-sama natin lahat ng ito. Kaya bumibigat. Binubuhat mo kahit, imagine mo, kahit hindi nga problema mo pa eh. Ang bigat na ng problema, manood ka pa ng TV. Pati pa naman problema ni Andy Eigenman, pinoproblema mo. Maghapon mo tinututukan, totoo kaya yung issue, nagkahiwalan si Andy Eigenman, saka, paano si... basta siya yun. Di ba, yung magaling surfer? No? Pinoproblema mo. Pati man naman problema ba naman nagkakausap ulit si Daniel sa si Catherine, pinoproblema mo? May ambag ka ba doon? Di ba? Kaya lalo mo bibigat, dami natin pinoproblema, hindi naman natin problema. Di ba? So,
Kaya sabi doon, hindi mo dapat ang bubuhatin mo lang yung binigay sa'yo ng Lord and pagkatapos doon, ibigay mo sa Panginoon pagkatiwala mo at kakayanin mo yan. No, grace frees us from striving, from fear and failure. It enables us to rest in the finished work of Christ. Then, as we grow in grace, we experience the rest and peace that comes from knowing that we are deeply loved by God. No, basta pag naintindihan mo at nalaman mo na ikaw ay deeply, malalim na iniibig ng Diyos, hindi ka matatakot. Kasi ang Diyos mismo, mahal ka. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi nga sa Matthew, surely I am with you always. Surely I am with you always. Sabi nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, according sa Psalms. Surely, meron surely. Di ba? So, yun ang makita natin, no? Ang Panginoon, surely lagi, sure. Sino ba dito ang pangalan niyo, surely? Surely pala yun. Surely. So again, una, it leads us to greater joy and peace. Pangalawa, it enables us to live a victorious life. Wow! Hindi lang tayo bibigyan ng biyaya at kagalakan at kapayapaan. Kundi sabi doon, yung superabundant grace and grow in grace, it enables us to live a victorious life. Kapag po tayo nag-grow, tayo po ay lumalago at makakamit natin yung victorious life. Sino po dito naranasan niyo yung victorious life? Sino po dito life lang? No? Dapat victorious life. At dapat habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, naranasan mo yung victorious life. Pero pag paulit-ulit, nakakalungkot po yun. And nagiging questionable yung ating relasyon sa Diyos pag ganoon. Kasi yung Diyos hindi nagbabago. Siya pa rin nagsasabing, bibigyan ko kayo ng katagumpayan. Ngayon, kung tayo po ay nanlulumo, nagugupo, ibig sabihin, hindi si Lord ang may problema. Tayo po ang may problema. Ano ang tendency gagawin po natin pag po naranasan natin yan? Ano, unang-una, kita nyo? Makita nyo kapag medyo tayo po ay lumalamlam o nanlalamig, ano isa sa mga senyales? Ano? Hindi ka makapag-pray. Ano pa? Hindi ka makapag-devotion. Ano pa? Hindi ka makapag-church. Ano pa? Kung nakakapanood ka ng TV, natutapos mo yung soap opera. Nakakapag-Netflix ka. Di ba? So, ito yung mga senyales na parang, may problema ako spiritually. Merong sakit yung aking spiritual. Kasi yung mga dating ginagawa ko na nagbibigay joy sa akin, parang nawawala. Kaya sabi doon, enable us to live a victorious life. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, ganito ang kanya sagot Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, kapatid. Sabi doon, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kahit buong galak ko ang pagmamalaki ang aking makinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ano ibig sabihin niyan? Sa bawat sitwasyon na nangyayari sa atin, dapat po wag po tayong matakot. Kundi patuloy po natin, gaya na sinabi natin ng Sunday, no? Kung may sakit ka, nawa ang ending niyan, Lord, maluwahati ka sa aking sakit. Pag pinagaling mo ko, luluwalhatiin kita at testimony ko yan. Ngayon, wala po akong pambayad, Lord, sa problema kong ito. Huwag po ako yung hayang mapahiya, kundi maluwalhati ka nawa maging sa problemang ito. Okay? So, my grace is always more than enough for you. Naniniwala po ba kayong biyaya ng Diyos is more than enough for us? No? And my power finds its full expression through your weakness. Sa panahon ng kahinaan, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Dahil gusto ng Lord sa ating kahinaan, sa ating kalalagayan, maluwalhati siya.
So magpapakilala siya, magpapahayag siya sa gitna ng ating sitwasyon, ipapakilala niya sa atin kung sino talaga siya. Amen? So, yun po yung gusto niya mangyari. Kaya nga mga kapatid, no, huwag mo nang tangkain pang bumalik sa mali kung natuto ka na sa iyong pagkakamali. No entry na yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang tangkain pang bumalik sa mali kung natuto ka na sa iyong pagkakamali. Sa madali sabi, kung natagpo mo na yung tama, huwag mo nang balikan yung may tama. Kasi ang ending niyan, ikaw ay magkakaroon ng tama. Di ba? Yun lang. Sabi doon sa Juan 5:14, pagkatapos ito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ng lalaki, sinabi itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa'yo. This is true. Dito po'y galing sa banal na kasulatan. No? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. No? Ito naman masarap sa Lord, no? Sabi niya dito, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Di ba? Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Bisa kasi alam natin yung umuwi. Umuwi ka na, baby. Huwag yun. Pang February 14, huwag yun. No? Umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ito na ang katakot dito, no? Nakaiwas na sa kasamaan. Tama. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo ng Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, listen, kung muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Tapos sa sulo ko kumakanta lang, dati-rati, laman ng puso ko ay ang pag-ibig mo. Ay, sorry, hindi kasi ako pang-video talaga, no? So, di ba? Nawala na yung init, nawala na yung ginagawa mo, kaya nanalangin ka, Lord. Parang, take me out of the dark, my Lord, di ba? Naalisin mo ako, Lord, guys, sa dark na ito. Tinanggal ka na dati, bumalik ka pa. Kaya lalo ngayon ang kapit, sobrang kapit ng mundo, sobrang kapit ng mga sampu ng diablo sa buhay mo, kaya ang hirap-hirap mo makabalik kasi nandoon, kinapitan ka. Ang kadalasan pa mangyari dito, yung emosyon mo nagiging iba. Pili mo sa paligid lahat. Hinuhusgahan ka, tinitinan ka. Famous. Wow. Famous, paglakad mo, tinitinan niya ako, hinuhusgahan niya ako. No. Sometimes, hindi na ang tao naghuhusga. Ikaw mismo sarili mo, hinuhusgahan mo na sarili mo. At hinuhusgahan mo kapwa mo na kapag si Brother Manny tumingin sa iyo, bebentahan ka ng pabango. Di ba? Anong scent ngayon available, no? So, kasi yung emosyon natin na madalas ginagalaw ng kaaway eh. Kasi yung emosyon na madaya. Madaya ang emosyon eh. Tanong mo sa katabi mo, lalo ngayong February. Kitang-kita yung mga madadayang emosyon. Yung MU kayo, akala mo, MU kayo, pala mag-isa kang umiibig, ibig sabihin. Yung pala, maasa kang uli. So, makita natin, no? Madaya ang emosyon. Kaya sabi ng Lord doon, dapat po tayo, yung super abundant grace, lumago tayo, nang sa ganun, magkaroon tayo ng victorious life. Growing is supernatural grace, we gain the ability to live above our circumstances. Yung kaya natin mabuhay sa gitna ng ating circumstansang naranasan. It's not our own power, abilities that enable us to live victoriously, but God's power working in us through His grace.
So in our moments of weakness, we lean into His strength, trusting that He will carry us through. The Christian life is not meant to be lived in our own strength. We should always depend on the grace that has been made available for us in challenging times. Huwag po tayo dumipende sa lakas po natin. Dumipende po tayo sa biyaya ng Lord na binibigay sa atin. Yung grace niya na binibigay sa atin para po tayo mabuhay ng may katagumpayan. Because we are more than conqueror. Kapag tayo nasa Panginoon, we are more than conqueror. Kaya nalilito ang mundo kapag nakita tayo po ay talunan. No, hindi po. Tayo po ay more than conqueror. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Pinagtagumpay na po tayo ng Lord. Huwag na po tayo mamuhay sa talunan. We are victorious. Tayo nga po, pangalan natin, Shield of Loser ba? D-S-O-L yun. Ay, S-O-L, Shield of Loser. Tayo po ay Shield of Victory. So, selyado po tayo ng katagumpayan, kaya dapat yung katabi mo, hindi mo ang nalugi. Hindi mo ang talunan. Dapat yan, secure, kampante, because I know, I believe that God is with me. He will never leave me nor forsake me. Amen. So again, review po natin, because it leads us to greater joy and peace, kaya dapat tayo lumago. Pangalawa, late pala. So, pangalawa, it enables us to live a victorious life. Pangatlo, panghuli, it empowers us to serve God and others. Kailangan tayong mag-grow para po tayo ay maranasan natin yung empower ng Lord, empower tayo ng Lord para makapaglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Di ba? God, love people. Oh, ito yung ating binibigyan din. Loving God, loving people. Minsan nagmeron pong mga unang mga bus, no? Nag-exam po kami, loving God, loving couple. T-shirt po yun. Yung loving couple. Loving God, loving people. Magkadugtong po yan. Bakit? Ang sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and then love others as you love your pet ba? Hindi. Self, ang sabi. Pero sometimes, parang okay pa, no? Love others as you love your pet. Kasi yung pet mo, nalulungkot ka pang nawawala. Pag namatay yung pet mo, talagang grabe. Ang hirap mo makamove on. Mas nali ka pa nakamove on sa ex mo kaysa sa pet mo, nung namatay. No? Kaya kapag minsan nasaktan ka sa ex mo, iisipin mo lang yung pet mo. Di ba yung mga aso, pusa, kung ano man yung mga alaga mo, pag na-attach ka dyan, ang sakit-sakit. Di ba? It empowers us to serve God and others. Gusto ng Lord, tayo po ay ma-empower para mapaglingkod tayo sa Kanya ng lubusan at makapaglingkod tayo sa ating kapwa. In 2 Timothy chapter 1, verse 7, sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng, ano po yan? Kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kapangyarihan. So, hindi mo kailangan ding ang bato. Si Lord magbibigay sa'yo ng kapangyarihan. You have the power. Binigyan ka ng authority ng Lord. Kaya nga sa prayer natin, pwede ka magdeklare. Lalo po ngayon sa atin, no? Binigay sa atin anointing of signs and wonders. No? So, makita natin dito, Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya mo na pa lang magpapigil sa sarili. At higit sa lahat, grabe, yung pag-ibig, ang dami ng kayang gawin yan. So, in 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, yung Tagalog na lang po babasahin ko. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ito sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay, sa ipapurihan sa pamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kapangyarihan karangalan magpakilanman. Amen.
Amen? So growing in grace help us to become better steward of the gifts God has given us. And we are able to serve others. Pangalawa, grace helps us serve selflessly. Not out of obligation, but out of gratitude for what God has done in us. Kayong paglingkod, hindi po ito hindi isang obligasyon, but out of gratitude. Pag napapagod po tayo sa ginagawa natin, isipin lang natin ito po yung ginagawa natin bilang pasasalamat, may trabaho ako. Bilang pasasalamat, Lord, salamat kasi kahit tagapunas ng lamesa o tagaayos ng silya or ano mang gagawin ko sa church, Lord, it's a privilege for me. Ako, pag may kakasal ako, lagi ko sinasabi, it's an honor and privilege for me. Ang dami-daming, Pastor, ako napili niyo magkasal sa isang napahalagang event ng life niyo. Diba? It's an honor. Yung katabi mo, ngitian mo ngayon, isang pribilehyo, mangitian kita ngayon. Kasi 7 araw, hindi naman kita nakita, ngayon ulit na nakita eh. Pagdadamot ko pa ba sa yung ngiti kong yan? Pagdadamot ko pa ba sa yung napagad ng pagbati? No? Oh, I love you with the love of the Lord. Kung once a week lang tayo nakikita, twice a week. Diba? Sa mga pamilya nandito ngayon, nag-worship, is an honor, privilege na kayo buong pamilya, nabuo kayo. Hindi na kayo nabubuo sa harap ng pagkain o pamamasyal. Pati pag sa church, buo kayo, wow, Lord, salamat sa pribileyo. Ito kami ngayon, sama-sama. So, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masagana nagbubunga bilang aking mga alagad. Ano po sabi doon? Napaparangalan siya kapag tayo po'y masagana nagbubunga bilang alagad. Paglago natin, siya po ang napaparangalan. So let us take heart to Peter's exhortation to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya mga kapatid, may we continually seek to grow in this grace, knowing that is by this grace that we live. So again, tayo po'y mag-grow. Sa umaga pong ito, isa pong karangalan, isa pong napakagandang blessing for us as a church. E meron po tayong sistema na ginagawa na makatulong din for us to grow. Ang tawag ko dito ay BCLC process. We have the BCLC, we have the SOL1, School of Leaders 1, and School of Leaders 2. No? Ito po ay bahagi ng ginagawa ng church para makatulungan ang bawat isa to grow. Bukod po doon, of course, meron tayong victory retreat, meron tayong post-encounter, meron tayong pre-encounter, no? Meron tayong mga ginagawang retreat, but ang lahat ng ito, ang target po natin is for us to grow. Kaya yung mga mentor yung nangungulit yan kasi gusto po natin po sabay-sabay tayo mag-grow. Walang maiwan. No? Kaya po sa umagang ito, it's an honor for us, again, to present to you our SBCLC graduates. So may I call on Pastor Ani? Ito po yung ating mga ibig sabihin po niyan, sila po ay nakapag-victory retreat at nagtuloy po sila ng process. Yung ating pong BCLC, ito po yung kindergarten, parang preschool po siya. Ang SOL1, ito po yung elementary, high school. Elementary, and then yung pong ating SOL1, ito po yung pinaka-colleges po natin, yung pinaka-matindi. So, mayroon po tayong mga ilang kikilalanin po dito bukod sa lahat po sila ay ipasa po nila yung mga prosesong ginawa. Meron po tayong meron po tayong mga sessions, topic na kanila inutinan. And may mga requirements din po tayo na kanila pong nagawa. We have the attendance, devotion, and of course, yung exam po, meron pong exam na napakadali naman po yung exam. Kaya po, meron po tayong kilalanin po sa kanila yung academic award, which academic award is sabihin yung mismong pag-aaral. At meron din po tayong mga special award bilang pagkilala doon sa kanilang napakagandang naging
contribution or kanila pong napaghusayan yung parting iyon na kung saan napakahalaga din po sa ating Christian growth and Christian journey. So isa sa po natin tatawagin po ang ating pong mga graduate. Inigyan po natin yung mga mentor, samahan po nyo yung inyong mentee. No? Ito po ang mga nangulit kung bakit ito po mga gagraduate na ito ay talagang napagtagumpay nila to. So ito po nakalagay certificate, Seal of Victory, Family Christian Church. This award is presented to for having successfully completed the BCLC class, the Light Bearer Generation. Ito po yung Light Bearer Generation. Awarded this 9th of February 2025 during the Sunday worship service, signed by ating pong BCLC Program Coordinator, Pastor Annie Ramos, and yours truly as your Senior Pastor Program Director. So, isa po natin tatawagin. And now, let's go on. Yan, pinakinggan ko mabuti, parang kala ko rinig ko nung una pangkasal eh. Pero po kasi yung kinasal, ganyan po ang tugtog pang graduation eh. Sabi ko parang alam ko siya. Kala ko naman nagpalit. Okay, sige, tuloy-tuloy. So, now let's go on. Jean Aguado. Tinatawagan din po na pumunta sa harapan ang mentor po ng bawat gagraduate. Muntik na mahimatayin yung mentor na. Congratulations! Jomel Bagnas. Yung mentor pala yung tumutugtog. Congratulations! Parang si Mary yung dating na nag-abot ng Congratulations! regalo. Eh. Next, Oh, ito nakatuwa dito. Oh. Husband and wife, Maricar Bagnas. Mag-asawa din nag-abot eh. Oh. Pati yung pambalot nila, pang mag-asawa din. Oh. congrats! Quintana Bagnas. Wow, sunod-sunod ng Bagnas. Ayan. Congratulations, Queenie! Parang mainihin, no? Abigail and Bondad. Abigail! Okay, manda na rin po yung mentor sa yung susunod. Jose C. Candido. May cheerer? Congrats na. Yan. Okay, Salamat sa mag-ready mga na rin. mentors. Mag-ready na rin yung mentor. At saka yung Elaine Colano. O Coliano? Colano. Sister Elaine Coliano. Sunod na natin to. Isa naman ang mentor, no? Sheena May D. Estrella. Sheena May. Tuwang-tuwa ang mentor talaga. Congrats! Charles Justine A. Hate. Charles Justin. Congrats na. Okay, mag-ready na rin. Mark Jonathan D. Idioma. Mark Jonathan. Yun.
Yun, no? Ninong Rai? Okay, Baka mag-ready. daw mapatikim mo naman kami ng luto mo. Oo, ang target niya, maging magkasing katawan sila ng mentor niya. Liots Armad lang bayan. Okay, mag-ready na rin. Jovelyn Vergara. Sister Jovelyn Vergara. Pagsabay na natin to. Ronilo Vergara. Ayan. Congratulations! Ang magandang buntis. Ayan, para couple din. Oh, couple to eh, couple. Ay, ba't wala certificate si Brother Ronito? Oo nga naman. At least, di ba? Mas mahalaga yun, ha? Congratulations sa inyo mag-asawa. Ako na excited. At sa mentors. Okay, ngayon po ay dadako tayo sa meron pong academic award and meron po silang mga special award, no? Ito po yung mga babanggitin po natin. Una po, gusto po natin kilalanin yung mga Perfect in Attendance Award, no? Sabihin, wala silang absent. Sa mga klase. Yung teacher lang na absent sila, hindi. Okay, so let's call on John Mark A. Hate, our birthday boy. Perfect in Attendance Award. Congrats. Perfect in Attendance Award, James Lendon T. Malana. Yes. Brother James, congratulations. Perfect in Attendance Award, Genevieve Pineda. Genevieve Pineda. Pakikuha mamaya sa akin ng test paper mo, hindi mo pa nakukuha. Congratulations. Yan. Ito po, Perfect in Attendance and Soul Winner Award. Meron po tayong kinilala na sa kanilang grupo ay nakapag-invite ng ilan, no? So, I think 2-3 yata na-invite niya. So, let's call on Perfect in Attendance Soul Winner Award goes to Mark John Galban. Mark John Galvan. Yan, pati MJ. bata po, hinahakot niya yung kanyang mga maliliit na bata sa likod. Mga kaibigan niya, yan. With Pansit Ayun, Canton. yun additional award. Favorite ng kanilang life group yung kainin. O, Pag kaya nagla- yun po yung pagkakaibang gift ng kanyang mentor, no? Perfect in Attendance and Best in Devotion Award. Ibig sabihin, wala po siyang patid sa devotion. Every day, meron po siyang devotion. Wow! Nirecognize po ng kanyang mentor. Nirecognize ng kanyang mentor. Sorpresa po kayo dito. Let's go on. Sister Evelyn A. Hate. Siya po ang nagluto ng lunch ninyo mamaya, kaya magbigay po kayo, di po niya kayo papakainin. Hindi kayo nag-contribute. Congratulations po, Sister Evelyn. God Wow. bless. Thank you. Congratulations. Perfect in attendance and perfect in exam award. Yung academic. Perfect in attendance and perfect in exam award. Actually, lumampas pa ng isa. Oh. So, Hannah Grace A. Hate. Hannah Grace! Congratulations! Pinaghati-hati niyo ang award, no? Pinaghati-hati niyo yung mga awards. Perfect
perfect in attendance and perfect in exam award. Once again, dalawa po sila eh. Perfect in attendance and perfect in exam award, Julie A. Hate Jr. Congratulations! Oy, may pansit canton din. O diba? Kulay green naman. Eto. And Masusurprise kayo and dito. last but not the least. Last but not the least. Perfect in attendance, best in devotion, and soul winner award. No? Siguro, kung di ako nagkakamali, 5 na po nadadala niya dito. At the same time, nakapagbuo tayo ng Bible study doon sa lugar nila dahil sa kanya pong pag-iimbita. So let's call on our perfect in attendance, best in devotion, and soul winner award. None Isa other din po than- ang presidente ng Light Bearer Generation, Julie B. Hate Sr. Senior! Congratulations po, Tatay Julie! Kami po'y masayang-masaya na sa iyo pong pagsisikap, eto po, may pinatunayan po sa iyo si Lord. Congratulations po. Pahintulutan niyo lang po ako sandali bago tayo mag-close sa Tingnan niyo po, nakalimutan yung certificate. certificate. Congrats po, Tatay! Diba? Hallelujah. Sino ba mentor nito? Okay. Okay, pahintulutan lang po ako. Lahat po ng estudyante, dito po kayo. Magpa-picture po kayo bago tayo mag-close sa ating service. Mabilisan lang po, come on. Sa lahat po ng mga nag-graduate Together ng with your BCLC and mentors, please, punta po kayo dito sa harapan para po picturean lang po kayo at makita po kayo ng ating mga kapatiran sa inyo pong mga pagsisikap. Salamat po, and we are praying that you grow more para po sa inyo pong Christian journey. Mag-level up pa po kayo. Hindi lang po yan ang mentor, tabihan natapos niyo po nyo, yung yung mentor. basic. Meron pa po kayong, ang next level nyo po ay School of Leaders 1. And we are praying and hoping na wala pong mawawala sa inyo. This, we would like to present all the BCLC students with their mentors. Ang tatangkad nyo. Ayan. Andito pa po kami. Ito po ang mga soon leaders ng ating simbahan. Kaya po bantayan po natin sila sa pagpapatuloy po ng kanilang pag-journey sa process, pag-grow po nila as to become a leader. Okay? 1, 2, 3, cheese, 5. Okay, so once again, SOB Cavite, we are presenting to you our BCLC Graduates 2025. And pinahayag po ng ating program director, you are formally welcoming sa SOL1 process. Yes! Yan. So hopefully, magtuloy-tuloy po tayo. Yan. More pa pong pagsisika para po ma-achieve nyo po Amen. na maabot nyo pa po ang School of Leaders 2 kung saan po kayo gagraduate ng pagiging leader. Amen. So God bless everyone. Sige po, tayo po lang tayo tumayo para sa ating pong closing song. And hopefully, naging proud po tayo and at the same time, samahan po natin ng challenge na doon po sa mga bago, ma-achieve din po natin to. Come on.
Dancers, come on. You surrounded me with songs of praise. You have brought me Dancers. to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey, hey, hey. Sing, I am planted here. I am planted here by the watershed. I am living for the King. I have found my peace. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! Sing, your love is beautiful. 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 The song, sing your love. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say. Begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Come on, let's go. Hey! 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 Amen. Lord, sa iyo po ang aming mapurit pagsamba. Salamat po sa kaganapan sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa encouragement, sa strength na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat kasi in-empower mo kami today, Panginoon, sa mensahe mo, mensahe ng mga awitin, sa mga naging kaganapan. And Lord, salamat din po dahil pinakita mo rin, Panginoon, kahalaga ng pag-grow, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga patuloy na nagsumikap na lumago pa, sa mga BCLC na gumamit, Panginoon. Thank you, Lord. And nawang patuloy po silang samahan sa patuloy na pag-angat pa ng kanilang antas, Panginoon. At hindi po sila tumigil bagkos magpatuloy, Panginoon. So muli, sa aming paghiwa-hiwalay, baunin po namin ang experience ito, Panginoon, ang sarap ng feeling. Nagsama-sama kami sumamba, nagpurisate, naglingkod sa iyo. Salamat sa koreksyon, salamat sa direksyon, salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. And muli, Panginoon, inyo nga pong i-release ang blessing niyo sa bawat isa. So may the grace of Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen.